President Aquino renews his warning against corrupt government officials and men in uniform. According to the president, he will not think twice in removing them from public service. The president issued the warning in his speech before graduates of the Philippine National Police Academy in Silang, Cavite. Rocky Ignacio reports. And that is the traditional throwing of shaku. President Aquino renewed stern warnings against corrupt government and uniformed officials. Speaking before the new batch of young law enforcers at the 34th commencement exercises of the Philippine National Police Academy, the president challenged corrupt officials not to test his patience. He said corruption has no space in this administration. Tila pinili po kasi nilang magtakip na mata ng tenga at bibig ukol sa kanilang lugar. Kaya sa mga nakikibit balikat pa rin sa iligal na pagtotroso, sisiguruhin kung bilang na rin ang oras ninyo sa serbisyo. Malinaw po ang atas ko bilang Commander-in-Chief at hindi optional ang pagsunod sa batas. Wala kong sisinuhin sa nagtitigas-tigasan pa rin sa ating kautusan. Isa pang halimbawa ng kontrobersyang nagbabahid ng mantsa sa gumaganda ng imahen ng ating kapulisan, ang madugong insidente sa Timor ng Quezon. Malinaw pong may nagkulang dito at inilagay ang batas sa kanilang kamay. Kasalukuyan pong gumugulong ang investigasyon sa kasong ito at maigting natin itong tinututukan upang agarang matukoy ang mga sumaway sa ating mga batas at patakaran. President Aquino said without corruption, the people can expect a peaceful and honest conduct of elections this May. Ngayon ang nalalapit na ang eleksyon, po natin maatim na maulit ang trahedyang ito. Bilang dagdag na puwersa ng ating reformadong hanay, tiwala akong makikibalikat kayo sa pagsusulong na malinis, tapat at malayang halalan na magdidikta sa tutunguhin ng nating kinabukasan. Lilinawin ko lang, hindi po ako nandito para magaksik ng pagdududa at negatibismo sa mga magsisipagtapos ngayong araw, kundi upang ilatag at ihanda sila sa pamatitinding pagsubok na nag-aabang sa kanilang piniling propesyon. More than 200 graduates of Tagapamagitan Class 2013 will be commissioned as officers of the PNP, Bureau of Jail and Management, and the Bureau of Fire Protection. This year's top one is Cadet John Felix Gutierrez Pascual, whose parents are a retired policeman and a public school teacher. Muslim cadets have also excelled in this year's graduating class. 3 of them have made it to the top 10, including Cadet Kamlong from Sulu. He is the first Muslim cadet to be designated first captain or regimental commander in the history of the Academy since 1980. Sa pagtupad ng tungkulin, lagi ninyong panigan ang tama at arugain ang kapwa. Lagi ninyong isipin kung ano ang makakabuti sa nakakarami at maging patas kayo sa pagtugon sa problema ng inyong ahensya. The President also assured that modernization program will continue in the PNP, BJMP, and the BFP. President Aquino said the purchase of rifles for the PNP will be completed at the end of the year. Kaya naman, bago matapos ang taong ito, target nating mapasakamay na ang halos 74,800 na unit ng 9mm na pistol na binili natin sa ilalim ng PNP Capability Enhancement Program. Tutugunan nito ang ipinamana sa ating 50% kakulangan sa pistola upang tuluyan ang makamit ang 1:1 ratio sa bilang ng mga pulis at baril. For the People's Television, Rocky Ignacio.